Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ang kahalayan at immoralidad. Ang kahalayan at immoralidad. Sa aklat po ng unang Korinto ng Biblia, pinuri po ni Pablo ang iglesia sa Korinto sa unang Korinto 1:5. Sabi ni Pablo, sila po isang iglesia na dahil sa kanilang pag-isa kay Kristo, sila po ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa panalita at sa kaalaman. Ay ba sa verse 7, sabi ni Pablo, ang katotohanan kay Kristo ay pinagtibay sa kanila. O kaya't hindi sila kukulang sa anumang pagkapala habang naghihintay sila sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Ngunit po sa kabila ng magandang katangian ng iglesyang ito, nagkaroon pa rin sila ng kasalanan ng immoralidad sa kanilang iglesia. Ayon po sa 1 Korinto 5:1, kinakasama ng isang kasapi ang asawa ng kanyang ama. Ayon nga po kay Pablo, ito ay napakasama dahil kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Kaya po walang iglesia, ganang makaganda ang kanyang mga katangian, ang ligtas sa tukso ng dyablo, tulad po ng moralidad at kahalayan. Ngunit po hindi natilit natapos sa isa lamang sa kanila ang kasalanan ito. Dahil po ayon kay Pablo sa verse 2, at nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot, at ang taong gumagawa ng ganon ay dapat ninyong itiwalag. Kaya pong kasalanan po ng kahalayan at immoralidad sa iglesia ng Korinto ay lumala at kumalat. Paano? Sa magitan ng pungunsinti ng mga kapatiran, ang kawalan tugon tulad ng kahihiyan at kalungkutan, at hindi pagganap ng disiplina upang matigil ang kasalanan. O kinakailangan dapat ngang itiwalag ang isang ayaw makinig sa pagsaway at pagtutuwid. Kaya mamahal bilang pong isang iglesia ng Panginoong Yesus, bilang mga Kristiyano at kapatiran ng mananampalataya, hindi tayo maaaring maging kampante. Maging po sa ating tahanan, o maging sa ating iglesia, mag-ingat tayo sa kasalanan ng kahalayan at immoralidad. At nawa po ating huwag konsintihin ang mga bagay na ito kailanman. Maraming salamat.